Mga katanungan. Nananatili ang mga katanungan sa ating kaisipan. Bakit nga ba? Bakit nga ba nakakasalamuha natin ang ibang nilalang sa mundong ating ginagalawan? Bago ko simulan ang kwento, ay dalangin ko sa Panginoon na sana'y bigyan tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christe. Amen. Bago ang lahat mga kaibigan, shoutout muna natin itong mga members ng ating channel na bago lang po nagpa-member. Actually, mga lumang members na sila, mga dating supporters pa. Pero dahil na-demonetize tayo ay bigla po silang naglaho rin. So eto, bumalik na po sila. At sa mga gusto pa pong magpa-member sa ating channel, i-click nyo lamang po ang join button. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, halina po kayo upang updated kayo sa mga bagong upload natin. At sana po, huwag nyo i-skip ang ads para makabawi po tayo kahit papaano. Maraming salamat at simulan na po natin ang mga kwento. Good day po, Sir Alex. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Lino. Lagi akong nakikinig sa inyo. Katunayan, pampatulog ko na ang mga stories ninyo. Salamat dahil sa boses nyo at sa mga nakakatakot na kwento ay nakakatulog po ako ng mahimbing. Sisimulan ko na ang aking karanasan. Nakatira po kami sa farm. At nga pala, taga-Capiz po kami, Sir Alex. Oo, maraming kwentong kababalaghan dito sa Capiz. Partikular, ang tungkol sa mga aswang. Katunayan, noong mga panahong 90s, kung kailan bata pa lang ako noon, yan ang dahilan kung bakit takot ang mga batang lumabas ng tahanan kapag madilim na ang paligid. Pero wala pa naman po akong nakitang aswang sa personal nun. At dahil malayo sa paaralan ang farm namin kung saan kami nakatira, lumipat kami sa Patag. Ngunit umuuwi pa rin po kami sa farm tuwing weekends at kapag walang pasok. Grade 1 ako noon pero tandang-tanda ko pa ang nangyari. Maging ang hitsura ng paligid doon ay sariwa pa rin po sa aking alaala. Doon sa nilipatan po namin, tulad sa farm ay malalayo rin po ang kapitbahay. Nasa mga 2 minuto rin, kaya naman napakapayapa po roon. Ganoon naman dati, taong 1996. Sobrang tahimik ng lugar tapos ang mga kalsada po, Sir Alex, ay walang kailaw-ilaw kaya naman nakakatakot maglakad kung gabi dahil napakadilim po talaga. Taong 1998, nasira ang kubo namin sa farm dahil sa malakas na hangin dulot ng bagyo. Kaya nagpagawa ulit si Lolo ng bago. Yung luma ay inayos lamang po yun para gawing bodega. Doon sa bagong nilipatan namin kung saan itinayo yung bagong kubo, sa bandang likod nun ay may malaking puno ng remas at puno ng kaimito na kapag namumunga nakakagulat din po talaga ang puno ng rimas dahil minsan bigla na lang po nahuhulog yung malalaking bunga nito. Napakalaki po. Kaya naman magugulat ka talaga sa lakas ng kalabog lalo na paggabi. Sa lupa pa lang yun ha. Paano na lang kung sa bubong tumama? Pero buti na lang, distansya ang kubo namin sa puno ng rimas. Hindi ako pinapalapit ni Lolo doon, Sir Alex. Pero may isang gabi na hindi ko alam na pumunta pala ako sa naturang puno. Ang puno po ng rimas. At si Lolo lang ang nakakita sa akin. Ayon sa kanya, mga 12:00 daw ng hating gabi nun. Hindi ko talaga po maalala na nagpunta ako doon. Pero may panaginip ako at merong kausap na malaking tao. At sa panaginip ko po na iyon,
hindi ako natakot dahil mabait yung higanteng kausap ko. Ang sabi niya po sa akin, Sir Alex, huwag daw ipaputol ang puno ng rimas at puno ng kaimito dahil tirahan niya umano ang mga punong iyon. Pagkatapos ay bigla na lamang nawala ang panaginip na iyon. Nagising na pala ako at madaling araw na ng mga oras na iyon. Ginising ako ni Lolo at sabi niya sa akin, binantayan daw niya ako ng gabi na yon habang natutulog dahil baka lalabas daw ulit ako nang hindi niya mapansin. Nagulat ako sa mga sinabi niyang iyon. Wala akong maalala na lumabas ako. Doon ay nagtanong po ako sa kanya, Lolo, bakit niyo po nasabi na lumabas ako? Dito lang naman po ako natutulog sa loob. Hindi ko po talaga maalala na lumabas ako kagabi. Alam mo ba, Apo, kagabi, nagpunta ka sa ilalim ng puno ng rimas. Hindi mo ba talaga naalala? Hindi po, Lolo. Ibig sabihin, tulog ka nga talaga nun. Wala ka sa iyong sarili, Apo. Talaga po, Lolo? Lumabas ako? Ano naman po yung ginawa ko doon? Oo, Apo. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo pero parang may kinakausap ka. Tapos anong nangyari, Lolo? Siyempre lumabas ako at kinuha kita. Dinala kita pabalik sa higaan. At itinali ko na ang pintuan baka ikay lalabas ulit eh. Talaga po? Oo, Apo. Hindi ko po maalala yun, Lolo. Wala ka ba talagang naalala, Apo, kahit na konti? Wala po, Lolo eh. Pero may panaginip po ako kagabi. May kausap po ako na malaking tao. Isang higante. Malaki po ang mukha niya at mabalahibo. Kapre yun, Apo. Meron kapre dyan sa mga punong iyan. Ano ang sabi niya sa'yo? Ang sabi niya po, Lolo, huwag daw po ipaputol ang puno ng rimas at puno ng kaimito. Dahil mga bahay daw po niya iyan. Alam ko yan, Apo. Kaya nga hindi kita pinapalapit dyan. Tumango si Lolo pagkatapos ay pinaalalahanan niya ako na huwag lalapit sa may puno ng rimas o puno ng kaimito dahil baka makasagi umano ako. Baka hindi lang daw isang engkanto ang nakatira sa mga punong iyan. Sumang-ayon naman po ako pero hindi masyadong kumbinsido nun na totoo yung panaginip na iyon. Kasi panaginip lang eh. Lagi naman po akong nananaginip. May naririnig din po akong mga kwento na may mga bata talaga na tumatayo kahit tulog. Baka ganun lang po ang nangyari sa akin, Sir Alex. Hanggang sa isang gabi ay dito po nagbago ang aking mga paniwala. Tapos na po kaming kumain ng hapunan ni Lolo nun. Kinuha ko ang isang lampara at nagtungo sa labas para lang magsandok ng tubig sa imbakan na goma. Iniwan ko muna ang lampara, ipinatong ko ito sa malaking bato. Pagbalik ko po doon, Sir Alex, para kunin sana yung lampara. Nagulat ako, nasa lupa na ang lamparang ito. Mga 1 metro ang layo mula sa bato kung saan ko siya ipinatong. May pagtataka man, ngunit inisip kong baka nalaglag lang ito kaya dali-dali ko itong kinuha at tinignan kung nalaglag din ba ang lamang gaas. Ngunit wala naman akong nakita na tumagas ito at nakapagtataka talaga iyon. Nang bigla na lang may sumitsit sa akin. Isang sitsit, nakaboses sa aking panaginip. Paglingon ko sa gawing direksyon kung saan may isang sitsit akong narinig. Laking gulat ko po, Sir Alex, nang bumungad sa aking mga mata ang higanteng tao na nakita ko na sa aking panaginip. Hindi ako nakapagsalita sa aking nakita. Nanlaki ang mga mata habang pilit inaaninag ang buong mukha ng higanting ito. Kaso, hindi sapat ang liwanag ng buwan
upang makita siya ng buo. Medyo naaaninag ko lang ang mga mata at mabalahibong mukha niya. Noong nagsigarilyo siya, malaki din po kasi ang sigarilyo niya, ay doon lumiwanag po ng bahagya ang kanyang mukha, kaya nakita ko ito na nakangiti pa sa akin. Doon lamang po ako nakaramdam ng takot sa buong buhay ko. Hindi ko kasi inasahan na magiging totoo ang nilalang na sa panaginip ko lang nakita. Pagkatapos noon, Sir Alex, ay nilagnat ako ng ilang araw. At ilang araw din po itong pabalik-balik. Nawala lang po ito noong kinausap ni Lolo ang kapre sa may puno ng rimas. At ang sabi niya po, Kaibigan, ako ang lolo ni Lino. Kung ikaw ang dahilan ng pagkakasakit niya, pagalingin mo naman siya. Wala naman kaming ginagawang masama sa iyo at wala kaming balak na ipaputol ang mga puno dyan na tirahan mo. Kawawa ang apo ko, kaya pagalingin mo na dahil hindi siya makapag-aral. matapos magsalita ni Lolo ay nakaamoy po siya ng usok na parang mga bagong bunot na damo at sinunog. Siguro may ideya kayo sa amoy na iyon. Hanggang sa loob po ng kubo na tinutulugan namin ay naaamoy po namin ang usok na iyon. Hindi po nagtagal, nawala ang aking lagnat. Hindi man maipaliwanag kung bakit, pero ganun po ang nangyari. Magmula noon, Sir Alex, tuwing pupunta kami malapit sa puno ng rimas at kay Mito, nagtatabi-tabi kami. Nagbibigay ng respeto sa kanila kahit hindi namin sila nakikita. Pagkat batid po namin na nandoon lamang sila, mamasid at nakikinig lamang sa amin. Upang hindi talaga magalaw ang bahagi na yon, Sir Alex, binakuran ni Lolo ang bahagi na yon. At magmula noon, okay naman po ang lahat. Wala naman pong kakaibang nangyari na simula noon. At eto naman po, kayo na po ang humusga kung anong klaseng nilalang ang aking nakita kasama ang aking pinsan. Na maging ako, hindi ko po masabi kung ano talaga yon. Isang gabi, Sir Alex, naglalakad kami ni Lolo at pinsan ko pabalik sa kubo sa bundok. Mga 7:00 pasado na ng gabi nun dahil doon kami kumain sa bahay ng tiyahin ko sa Patag. Pagbalik namin ay sumama ang pinsan kong si Gary dahil gusto niya raw na maghanap ng gagamba doon sa palibot ng kubo. At habang naglalakad kami, pagdating namin sa tawid ng ilog kung saan may abandonadong kubo na maraming halaman na parang nagsisilbing bakura na doon. Malayo pa lang ay may namamataan kaming liwanag na gumagalaw. Sa umpisa, hindi po namin ito nakikita kasi mayayabong ang halaman doon. Pero alam mong may ilaw kasi may mga anino na gumagalaw. Ngunit noong malapit na kami, yung liwanag pala na iyon ay isang bolang umaapoy. Tumatalon-talon siya sa mga dahon, palipat-lipat. Kaya sa gulat namin ay napahawak ang pinsan ko kay Lolo kasi nga unang beses makakita ng San Telmo. As in, bolang apoy po talaga na humihina at lumalakas tapos umiiba-iba ang kulay. Nagyayellow siya masyado na parang lampara tapos babalik naman sa normal na kulay. Ako ay hindi masyadong natakot kasi alam ko naman na ligtas kami sapagkat kasama namin ang aming lolo. Akala namin simpleng apoy lamang ito, Sir Alex. Pero ilang saglit lamang kung kailan nakahinto kaming tatlo nun habang pinapanood ang apoy na ito na palipat-lipat sa mga dahon, ay bigla na lamang po itong naging babae, Sir Alex. Babaeng lumutang tapos yung mahaba niya pong damit na kulay itim
ay naging kapa niya at mabilis itong lumutang hanggang sa umangat ng umangat patungo sa gubat. Doon, naglaho siya sa aming paningin na parang nilamon ng dilim. Sa totoo lang po, unang beses kong makita ang aking lolo na kinabahan. Hindi niya malaman kung babalik ba kami o didiretso sa gulat ng aming nasilay na kababalaghan. Hindi masabi ni lolo kung aswang ba ito o kung anong nilalang, pero ang sigurado po, naging tao siya at hindi siya maipaliwanag ng siyensya. Napagdesisyonan ni lolo na dumiretso na kami. Ayon na rin sa kagustuhan niya, kasi kung babalik pa kami, Sir Alex, ay napakalayo na. At sa awa naman po ng Diyos, kahit may naririnig kaming pagaspas ng pakpak na tila ba may sumusunod sa amin ay nakauwi kami ng ligtas. Ngunit, grabe ang kaba namin ng pinsan ko. Kahit sino naman po sa mga ganoong edad. Talagang mangangatal ka sa takot. Si lolo nga kinabahan kami pa ng mga bata lang, di ba? Hinding-hindi ko malilimutan ang karanasan na iyon, Sir Alex. At dahil nga po sa karanasang ito, ay nagbago ang aking paniniwala ng tuluyan ukol sa mga kababalaghan. Sabi ng aking lolo, gaya ng sinasabi niya sa amin noong mga maliliit pa kami, may mga nilalang talaga na hindi maipaliwanag sa mundo. Mga hindi katulad ng tao na napatunayan nga din po namin. Kaya dapat talaga magkaroon ng respeto sapagkat hindi lang tayo ang nandito sa mundo. Marapat na magbigay respeto hindi lang sa mga katulad nating tao, kundi maging sa mga hindi nakikita na kung minsan nasa tabi lang po natin, nakikinig at nagmamasid. Maraming salamat. Sana po ay maitampok ninyo ang kwento kong ito, Sir Alex. Maikli man, ngunit ito po ay tunay namin na karanasan. Hanggang sa muli po, Lino ng Kapis. Tawagin niyo na lang ako sa pangalan na Ralph. Nagtatrabaho ako bilang isang driver sa kumpanya na matatagpuan sa General Santos City. Libre po ang tulugan namin doon, pati yung helper ko. Hanggang sa may nakilala akong babae. Siya si Rita. Naging magkasintahan kami na ngayon ay asawa ko na. Pareho kaming taga Davao, Sir Alex. Partikular sa Panabo, Davao del Norte, kaya nagkasundo talaga. Mula nung nabuntis siya, nagtitipid kami. Noong malaki na ang tiyan niya. Sa kasamaang palad ay tiyempong nagtanggal ng mga tao ang kumpanya na pinagtatrabahuan ko. Sa kadahilan ng nalulugi na. Nasa kasamaang palad. Isa po ako sa mga natanggal gawa ng wala na umano ang rota ko. Tinanggal na nila. Siyempre nalungkot kami mag-asawa. Ngunit binayaran naman po kami ng kumpanya ng separation pay. Lahat po ng natanggal ay binayaran. Nang dahil doon wala na akong trabaho ay umuwi kami sa Davao. Nakiusap ako sa aking mga magulang na doon muna kami maninirahan sa kanila hanggat wala pa akong trabaho. Pumayag naman sila. Sabi ko aayusin na lang yung kubo namin sa likod. Doon na lang kami titira para may privacy naman mag-asawa. Ayaw nun ng nanay ko, ayaw din ng tatay ko. Gusto nila doon talaga kami sa bahay pero ako po yung tumanggi. Kaya ayon, inayos na lang po yung mga dingding ng kubo. Ginawa siyang maliit na bahay. Bahay kubo kung tawagin yon. Tapos yung mga bintana inayos rin.
at yung bubong niya napawid. Okay naman siya, sakto sa aming dalawa. Sariwa ang hangin nun sa likuran, Sir Alex, sapagkat wala pang kabahayan ang bahagi na yon. Matataas ang damo at mga punong kahoy lang ang matatanaw mo. Sa umpisa ay ayos naman. Hanggang sa magkaroon na nga ako ng trabaho roon na isa pa ring driver sa yung malalaking truck. Gabi na ako nakakauwi sa amin gawa ng kalimitan. 12:00 ng gabi yung shift namin ng kasama ko. Sa mga ganoong oras ay wala na po akong masasakyan na motor. Kaya naglalakad na lang ako ng siguro mga kalahating kilometro rin. Sanay ako sa lugar namin. Bata pa lang kami, naglalakad na talaga kaming magkakapatid. At yun na nga po, hanggang sa may sinabi sa akin si Mrs. Aniya, nagtataka siya tuwing 6:00 o kaya'y 7:00 pa lang ng gabi. Lumilikot daw yung baby niya sa tiyan, Sir Alex. Tapos, maninigas ito o sa madaling sabi, ligalig ang bata sa loob. Sa mga ganoong oras, masyado raw disturbo ang bata. Tapos, sa hindi malamang dahilan ay nagsisitayuan umano ang mga buhok niya sa kanyang batok. Parang may kakaiba raw. Akala ko pa nung una na mamahay lang si Mrs. gawa ng hindi siguro nasanay sa preskong hangin sa kapaligiran. Kaya lagi niyang nararamdaman yung pagtayo ng mga balahibo niya sa batok at sa mga kamay. Ngunit habang tumatagal, meron pa siyang ibang nararanasan na hindi ko maintindihan gaya na lang ng bigla niya akong gigisingin ng hating gabi kasi aniya. Mayroon daw siyang naririnig na mga pagkaluskos. Para umanong hinahalukay ang pawid. At kung wala sa bubong, parang may naglalakad naman daw sa labas ng kubo namin. Ngunit kapag ako naman ang nakikiramdam sa tuwing ako'y naaalimpungatan, ay wala po talaga akong naririnig. Mga insekto lang naman ang nag-iingay sa labas, which is normal sa probinsya. Isang beses, Sir Alex, naglalaba ako mga 9:00 pasado ng gabi. Nakalimutan ko kasi ang isang uniforme ko, dadalawa lang yun. Kaya nilabhan ko na, sinamantala habang hindi pa natutulog. Maya-maya, biglang lumabas ang misis ko at nagmamadali siya. Halata sa mukha nito na takot na takot. Ang bulalas niya, "Mahal, may pabalik-balik na pagaspas, malakas, at may humahalukay sa bubong. Natatakot ako." "Pagaspas? Baka paniki lang yan, mahal. Ikaw talaga masyado ka namang matatakotin eh. Nagulat tuloy ako sa'yo. Uminahon ka lang. Baka naman madulas ka dyan eh. Paano ka pa?" Sagot ko sa kanya. Sumagot naman ito at sabi niya, "Hindi paniki yun. Malaking pagaspas at dumapo siya sa bubong natin." Wika niya habang nanginginig ang mga labi. Sir Alex, pagkasabi ni Mrs. ng ganon, habang nakaharap siya sa akin, kitang-kita ng aking dalawang mata. May gumalaw sa bubong namin kung saan ako nakaharap nun. Nakadapa ito, kulay itim. Malaki at dahan-dahan na umaangat ang ulo. Kahulma ito ng ulo ng tao. Dumungaw siya. Kahit madilim, kitang-kita ko talaga ang mga mata nitong nagliliwanag sa dilim. Agad kong iniwas ang pagtitig ko dito. Pinalma ko ang aking sarili. Kunyari walang nakita. Wala lang. Sabi ko sa aking asawa, "Tara na nga, magmadali ka na at gabi na. Mahamugan ka dito magkasakit ka pa." Sagot niya,
Bukas na kasi yan. Gabing-gabi na maglalaba pa eh. Sige na, tara na. Dali-dali namang pumasok ang misis ko sa loob. At ako naman agad kong sinarado ang mga pintuan at ang bintana. Sir Alex, unang beses kong makaramdam ng ganun katakot sa buong buhay ko. Pero hindi naman yung takot na hindi ako lalaban. Siyempre, lalaban ako kung kinakailangan. Alang-alang sa pamilya. Tunay nga ang sinasabi ni Mrs. Ang mga buntis, sadyang nakakaramdam sila ng aswang sa paligid. Sa loob ng kubo, nagtataka na lang ang misis ko sa ginagawa ko doon sa aming munting kusina. Ang sabi niya, "Oh, akala ko ba hindi ka naniniwala sa mga aswang? Bakit ka nagdidikdik ng bawang diyan at nagdakot pa ng asin?" "Wala lang. Kasi di ba sabi ng mga matatanda, ang kontra raw ito. Wala naman mawawala kung gagawin natin to, di ba? Para na rin sa ikakapanatag mo, di ba?" Takot din siya oh. Pagbibiro pa ng aking asawa. Pero totoo yun, Sir Alex. Sagot ko na lang. "Uy, hindi ha. Inagawa ko lang ito para makatulog ka. Kasi ikaw sobrang matatakotin dyan. Basta ang mahalaga naniniwala ka na rin." Sagot niya. Nilagyan ko ng mga bawang ang bintana tapos nagsaboy ng asin. Doon, pareho po naming narinig ni Mrs. ang mahinang ungol ng aswang sa bubungan bago ito lumundag at lumipad palayo. Dinig talaga namin ang malakas na pagaspas, Sir Alex, na para bang kada buka ng kanyang pakpak ay sinasabayan ng paghuni ng tiktik. Sino ba ang nakatry sa inyo ng ganon? Paki-comment na lang sa baba kung may isa ba sa inyo na nakaranas ng ganong klaseng huni. At yun na nga po, sa narinig namin ay napabulalas ang aking misis. "Ayun, yun ang sinasabi ko. Yun, aswang yun." Ako naman, Sir Alex, ay nagsinungaling na lang. Tanggi pa rin ng tanggi para lang hindi siya matakot. Baka kasi kako sa sobrang pag-aalala ay makunan pa. Para sa akin ay totoo po ang mga aswang. Kitang-kita ko kasi ito. Dati, pinagtatawanan ko lang yung mga kwentong ganyan. Kapag may nagkukwento, talagang mapapangiti ako. Ayos din naman kasi pakinggan pero ang nasa isip ko noon, wala naman talagang aswang. Kwento lang. Pero nang ako na mismo ang nakasilay, Diyos ko, totoo pala talaga sila. Noong lagpas 8 buwan na ang tiyan ng aking misis, dito na ako hindi masyadong nakakatulog din. Gawa ng dumadalas na yung pagrereklamo niya ng pananakit ng tiyan. Nangyayari ito hating gabi. Dumating sa punto na pati mga magulang ko, sir, ginigising ko na rin dahil naghalo na ang nasa utak ko. Na baka manganganak na ang aking misis o di kaya inaaswang lang kaya sumasakit ang kanyang tiyan. Minabuti namin na ipatingin siya sa doktor. Pina-check up talaga, Sir Alex. Nakailang check up pa yun. Ngunit sabi ng doktor ay hindi pa kabuwanan at maayos ang lagay ng bata. Wala raw dapat ipag-alala. Kung minsan, dala raw kasi iyon ng unang pagbubuntis. Pagkalipas ng ilang araw, nag-decide si nanay na puntahan yung kakilalang kumadrona sa paanan ng bundok kabilang barangay upang patignan na ang aking asawa, si Aling Bebeng. Pagdating nga nito, pinahiga niya kaagad ang misis ko. Pagkatapos ay hinawakan ang tiyan. "Saan dito ang sumasakit, Inday?" "Lahat po, Manang." Malikot ba ang bata? Anong oras kadalasan sinusumpong?" "Magsisimula po siya mga alas 11 hanggang alas 12 na yun. Minsan pa nga umaabot ng alas 2 ng madaling araw eh."
Ganun ba? Ang tagal. Sige. Tinignan ni Aling Bebeng ang bubungan ng kubo namin. Paikot-ikot ang mata niya. Sandali, tignan ko muna sa labas ha. Lumabas siya, Sir Alex, umikot sa kubo namin. Pagdating sa likuran ay tinignan niya yung bintana. Nakita niya rin yung bakanting lupa. Ang sabi niya, masyadong bukas ang lugar ninyo. Doon sa malaking puno na iyon, tambayan iyan ng aswang bago lalapit dito. Doon ko na sinabi yung aking nakitang aswang. Ang sagot ng kumadrona, dapat ay magkaroon na kayo ng pangtaboy. Nang hinawakan ko ang tiyan ng buntis, hindi maayos ang kondisyon ng bata. Hindi maganda ang sitwasyon. May mga gustong kumuha sa anak ninyo. Alam ko, hindi lang isang aswang iyan. Panigurado ako. Gusto nilang unti-untiin ang bata. Sa narinig namin, talagang nag-alala ako para sa kaligtasan ng aking mag-ina, Sir Alex. Marami pa siyang sinabi sa amin gaya na lamang nung huwag daw maglabas sa gabi at huwag pabayaan ang mga damit ng buntis na nakasampay lang sa sampayan. Huwag na huwag pa umagahan. Para daw kaming nag-iimbita lang ng mga aswang na hayok sa dugo at laman ng isang sanggol. Yun umano ang posibilidad kung bakit pabalik-balik ang aswang. Sapagkat kulang kami sa kaalaman tungkol sa mga bagay na ganyan na ipinagbabawal. Kahit daw damit ng buntis, aamuyin daw yan ng mga aswang at nababanguhan daw talaga sila nun. Ang suhestyon ko sa inyo, lumipat muna kayo siguro dito sa kabilang bahay, dito sa simento. Kaninong bahay ba ito? Sa mga magulang ko po, Manang. O sige, kayo na lang mag-usap-usap. Lipat muna kayo doon hanggang sa makapanganak ang misis mo. Opo Manang, wala naman pong problema sa aking mga magulang. Bigla naman sumagot ang mama ko at sabi niya, sinabihan na namin niya noon, dito lang sila sa loob ng bahay siya ang ayaw. Sige ma, lilipat na po talaga kami para maging maayos itong kalagayan ng misis ko. May mga tinuro si Aling Bebeng sa amin. Yung kumadrona. Pinaalalahanan niya si misis na wag na wag basta-basta lalabas ng gabi kapag walang kasama. Kung wala man lang gagawin, mabuting sa loob na lang manatili. Ang mga aswang daw kasi, Sir Alex, hindi yan makikita kapag may sabulag. Lubhang delikado yun para sa mga buntis. Tinuro niya rin sa amin na mabisang pangdepensa ang mga bagakay na isang uri ng kawayan. Isa raw yun sa nakapagpataboy ng dayong kapitbahay nila na mga aswang sa paanan ng bundok. Kaya nagpasadya kami ng kawayan na bagakay, Sir Alex. Pinatulis yun lahat ng aking tatay. Pagkatapos ay pinuwesto sa mga gilid ng bahay at sa mga bintana. Nang masunod namin ang bili ng kumadrona, doon ko palang nakitang umaliwalas ang mukha ng aking asawa. Hindi na rin sumasakit ang kanyang tiyan tuwing hating gabi gaya ng dati. Tapos, nakakatulog na rin po siya at dire-diretso pa. Hanggang sa ayon na nga po nakapanganak ng maayos ang aking asawa. Salamat sa Diyos. Malusog ang panganay naming anak, Sir Alex. Kaya walang mapagsisidlan ng saya naming mag-asawa at buong pamilya. Hindi nagtagumpay ang masamang balak ng aswang sa panganay naming anak. Yung kumadrona naman ay regular siya na bumibisita po sa bahay namin noon para kamustahin ang mag-iina ko. Awa ng Panginoong may likha dahil sa mga kaalaman nito ukol sa kung paano itaboy ang mga nilalang na hayok sa dugo at laman. Naging maayos po ang mag-ina ko. Hindi na po bumalik ang aswang.
Naging malapit kami kay Aling Bebeng noon dahil sa mga kabutihan niya rin. Kinuha rin namin siya na ninang ng aming anak. Meron siyang isang kwento sa amin, Sir Alex, noong sa Iloilo pa sila nakatira, partikular sa Putotan kung hindi ako nagkakamali. Ayon sa kanya, meron umano silang kapitbahay doon na bantog na aswang. Dalagita pa siya nang mangyari ito. Tahimik daw sa lugar nila kasi ang sinasabing kapitbahay noong mga panahon na yon sa lugar nila, gaya sa lugar namin, ay napakalalayo rin po talaga ng kapitbahay. At yun na nga, dayo lang din daw sa lugar nila ang pamilya na iyon. Nagmula umano sa Dueñas, Iloilo, lumipat sa Putotan. Ang pangalan ng matanda ay si Amelita. Ayon kay Aling Bebeng, magmula nung lumipat sa lugar nila ang pamilyang iyon, ay palaging may dumadaan na tiktik tuwing gabi. Nagmumula umano ito sa bahay ng kapitbahay nila na ang matandang si Amelita. Doon nagsimula ang haka-haka ng mga tao sa lugar na meron daw aswang na kapitbahay. Nadagdagan pa noong nag-away-away ang pamilya na iyon. Ang sabi raw nung babae na anak na umalingaw-ngaw ang boses sa kakahuyan hanggang kina Aling Bebeng. Kasi aswang ka, kaya mo ginawa yun sa bata. Sa malakas na boses. Kaya ayon, mas lalong naghinala ang mga tao. Magulo raw ang pamilya na iyon, palaging nag-aaway. Tapos gabi pa talaga. Kahit malayo, dinig daw nila ang boses ng babaeng anak na sumisigaw. Ang punot dulo raw talaga nun. Yung apo kasi ng matanda, anak nung babaeng naghohorimentado, nawala raw ng buong gabi kasama ng lola niya. Inabukasan pa nakita, nagsumbong daw ang bata at sinabing inilipad daw siya kagabi ng kanyang lola. Dinala raw siya sa ibabaw ng mga punong kahoy, pagkatapos ay naglanding sa gubat. Doon, inamoy-amoy daw ang tiyan ng bata at saka yung kanyang leeg. Parang sinusubukan daw sariling apo. Pero ayon sa matanda, hindi naman daw. Namasya lang naman daw sila ng apo niya. Magmula noon, hindi na masyadong bumabalik ang mag-ina roon. Tapos hindi na rin pinalaki ang issue na yon. Katagalan, Sir Alex, may mga lumabas na kwento tungkol sa matanda na si Amelita, na ang mga konsumo umano niya sa dating tinitirhan ay mga buntis at sanggol. Yun daw ang naging dahilan ng paglisa nila sa Dueñas kasi hinahanap daw ng mga taong nabiktima nito. Yung matanda naman, bihira lang daw ito magpakita sa mga tao sa baryo nila Aling Bebeng. Kung makakasalubong mo raw ito sa daan, hindi talaga namamansin. Nakayuko lang daw yan tapos dire-diretso talaga maglakad. Pero sa tagal ng naninirahan doon, hindi naman daw nananalo sa kanila ng mga kapitbahay. Pero ang mga tao nag-iingat daw talaga, lalo na ng mga panahon na yon na talamak ang aswang sa Dueñas. Tapos napansin din ng mga kapitbahay na ni minsan mula nang doon na nakatira ang matanda, may kakaibang ingay silang naririnig at palaging may nadaan na tiktik. Tapos isa pang napansin nila sa matanda ay hindi raw ito bumibili ng asin sa tindahan. Kaya nag-iingat talaga sila. May naniniwala pero syempre meron din hindi. Pero nagbago ang lahat nang mismong ang makatuklas ay ang tatay ni Aling Bebeng. Ganito raw po ang nangyari. Ang tatay niya ay nagtatrabaho bilang isang security guard. Naglalakad lang siya pauwi sa kanila tuwing night shift nila dahil wala nang sasakyan. Madaling araw na kasi natatapos ang trabaho niya.
Isang gabi, Sir Alex, naglakad siya pauwi sa kanila. Sa di inaasahang pangyayari kasi may daladala siyang flashlight noon. Nailawan niya itong matandang bantog na si Amelita. Punong-puno ang katawan nito ng parang langis. Walang saplot at nakatuwad pa sa gilid ng dinadaanan nilang makipot. Ang kanyang tsinelas at mga damit ay nakatumpok lang doon sa gilid. Una siyempre, nagulat ang tatay ni Aling Bebeng kaya napahugot ito ng balisong niyang daladala. Pero dahil nakilala niya agad, ay sinambit niya ang pangalan ng matanda. Magandang umaga po sa inyo, Lola Amelita. Ano pong ginagawa niyo riyan? Ginulat niyo naman ako. Ako'y dadaan lamang po. Hindi raw sumagot ang matanda, Sir Alex, pero bigla itong umupo at parang nahimasmasan. Ayon sa tatay ni Aling Bebeng, pulang-pula umano ang mga mata nito tapos ang buhok ay nananayo nung mailawan niya ng flashlight. Dahil siguro sa kabaryo hindi niya tinalo. Nang dahil sa pangyayaring iyon ay mas lalo pang naging tanyag ang matanda. Lumipas ang mga buwan, taon. Matandang-matanda na talaga si Nang Amelita. Hindi na halos makalabas sa kwarto niya. Ayon sa usap-usapan, parang hinihintay na lang daw kung sino sa mga anak nito ang tatanggap ng binhi ng pagkaaswang niya. Nakita rin ito ng nanay ni Aling Bebeng. Sobrang payat na raw. Ngunit isang gabi, Sir Alex, kung kailan full moon, nakita raw ng isang kapitbahay nila na naglalakad ito sa likod ng bahay nila at dahan-dahan na lumutang papunta sa ibabaw ng puno. Ilang sandali bumaba naman daw agad at pagkalapag sa lupa, naglakad ito pabalik sa kwarto niya. Ganon daw pala ang mga aswang. Kapag susumpungin, babalik ang lakas nito. Ang lakas ng katawan kahit butot balat na lang. Pero kapag mahimasmasan, balik naman sa normal na halos hindi na makatayo. Hirap na hirap ang katawan. Ilang araw daw na paulit-ulit ang pangyayari na iyon na lumutang siya pagkatapos ay bumaba sa lupa. Kapag gabi naman, lalo na kapag may buwan, palakad-lakad lang sa kakahuyan. Isang pagkakataon, ang sabi ng anak ay patay na raw. Wala ng pulso. Kumpirmado na raw yun walang hininga. Nagpatawag pa ng mga taga-barangay. Itinawag na nila sa purinarya. Maniwala po kayo o hindi, Sir Alex. Pagdating ng mga tauhan, ay bigla na lang pong nabuhay ang matanda. Tapos isa-isa raw silang pinagalitan. Wala kayong kwenta. Wala kayong kwentang anak. Pinapahirapan niyo ako. Yun daw ang sinabi. Nanlisik daw ang mga mata nun. Napailing na lang ang mga nakasaksi. Sabi nila, aswang siya. Makalipas ang ilang araw noon, nakita ng mga tao na yung mga anak daw ng bantog ay nag-usap-usap kasama na yung mga paryente nila o yung mga kamag-anak. Parang nagpulong-pulong daw doon. Kinabukasan, Sir Alex, nabalitaan na lang na patay na talaga ang bantog na si Amelita. Sa pagkakataong ito, ilang ulit na sinuri ng taga-barangay kung meron pa bang tibok ang kanyang puso. Wala na talaga kaya pinatawag ulit yung purinarya. Sus, pagdating ng purinarya, Sir Alex, ayun, nakumpirma na nga nila, patay na talaga. Walang malinaw na kasagutan kung bakit bigla na lang siyang namatay. Buhay pa raw yun Pero gaya ng paniniwala ng mga matatanda, may tumanggap na daw sa pagkaaswang nito, kaya tuluyan nang namahinga.
Dahil hindi umano mamamatay ang isang aswang kahit butot balat na lang yan. Kung walang tatanggap sa binhi nila. At yun na po ang mga kwento natin para sa gabing ito, mga ka-Alex Aswang Stories. Bago tayo tuluyang magtapos, ay isa-shoutout kong muli itong ating mga member na sina Chinhan, Niles Gio at Jeffrey Bunyad. Sa mga nais pa pong magpa-member sa ating channel, i-click nyo lamang po ang join button. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para updated kayo sa mga bago nating upload. At nga pala mga kaibigan, sana po huwag nyong i-skip ang ads nang sa gayon ay makarecover po tayo sa ating channel. Hanggang sa muli po, ako ang inyong lingkod, Alex ng Alex Aswang Stories. Magandang gabi. God bless sa inyong lahat. I love you.